Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Luka Doncic ay walang duda na isa sa mga pinakamagaling na player sa NBA ngayon, kung hindi man siya ang pinakamagaling. Bukod nga sa gumawa pa lamang siya ng 39 points, 10 rebounds and 10 assists sa kanyang last game kontra sa Detroit Pistons, making it his 6th straight 30-point triple-double, the first in NBA history. Kapag pinanood mo nga siya, tila ba napakadali lang sa kanya ng basketball. Hindi nga siya ganun kabilis, ngunit hindi nga siya mabasa ng kanyang mga kalaban. Si Doncic ay nagtatala ngayong season ng league best 34.6 points, 9 rebounds, and 9.8 assists per game on 49.6% shooting sa field. Probably the best stat line sa isang season in a long time. Ganun pa man, hindi nga ito nagre-resulta sa isang championship or at least maging top 3 team sila sa regular season, even though talented enough na ang kanyang team. Inaangat niya pa nga ang kanyang level of play tuwing playoffs. Ito nga ang malaking pinagkaiba niya sa tulad ni James Harden na sinasabi ng madami ay kapareho ng style of play ni Luka Doncic. Kung si Harden nga ay bumabagsak ang stats tuwing playoffs, si Doncic naman ay umaangat. Ngunit unfair din naman na ibati ko si Harden dahil 1 win away na lang nga sila noon sa Warriors sa may KD. Sa palagay ko nga ang perfect comparison sa first few seasons si Luka Doncic sa NBA ngayon ay ang mga unang taon ni Michael Jordan sa Chicago Bulls under Coach Doug Collins. May mga season nga kung saan talagang halimaw na stats ang kanyang ginagawa, averaging 37 points, 5 rebounds, and 4 assists, 35 points, 5.5 rebounds, and 6 assists per game, at iba pang mga mala-video game numbers. At alalahanin mga kaibigan, limited pa nga ang 3 points noong mga oras na ito, mas konti din ang possessions dahil slower pace nga ang game. Ngunit tulad ni Doncic, hindi nga makaabot si Jordan sa finals noon, lagi siyang tinatalo ng Detroit Pistons at Boston Celtics. Ngunit nang dumating din nga si Coach Phil Jackson sa Chicago Bulls, ang una nga nitong sinabi na pinakita sa The Last Dance ay kailangan na mas magtiwala ni Jordan sa kanyang mga kakampi. At ito nga ang ginawa ni Jordan mga kaibigan. Kung titingnan nyo nga mga stats si Michael Jordan sa kanyang championship seasons, mas mababa na ang points per game niya kaysa sa kanyang mga naunang season sa liga. Ganun pa man ay nagresulta nga ito sa mga championship. Ganito din nga si Kobe Bryant sa kanyang mga panahon sa Lakers nung umalis na si Shaquille O'Neal. Umabot din nga siya noon sa 35 points per game, ngunit nagresulta din ito sa talo sa playoffs. Si Kobe na din nga mismo noon na nagsabi na ang style of play ni James Harden sa Houston Rockets ay magiging epektibo sa regular season, ngunit pagdating nga sa playoffs na may oras na upang makapaghanda ang team na depensahan ng isang player, talagang hindi nga daw ito magiging epektibo at mahihirapan na magkampiyon si Harden sa ganung na style of play. Kaya naman ang tanong ay dapat nga bang magkaroon ng konting pagbagsak ng stats si Luka Doncic upang maging mas involved ang kanyang mga kakampi at maging dahilan upang makaabot na siya sa NBA Finals? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!